Ngayong araw, namili nga tayo mga mare na mga kakailanganin natin para sa ating opening. At eto nga ang konting pasilip nga natin mga mare sa ating pwesto dito sa Centro Mall. Pero bago ang lahat nga mga mare, eto nakarinig nga ako ng taho kaya nang kulang na lang tumakbo nga ako. Kita ko nga sila tatay nakatambay dito sa gate kaya sabi ko kay tatay wag muna nga paalisin para makabili ako. Abay tingnan nyo naman si Miko mga mare, parang kabuti pasulpot-sulpot nga kung saan-saan. Kanina pa nga namin yung nakikita na paikot-ikot nga dyan sa labas. At eto nga pinamili ko nga mga mare. Bumili rin ako ng 2 para kila mama. Hati na nga lang kami ni Pangit kasi malaki rin naman to at hindi naman siya mahilig sa ganito. Maaga nga rin kami nagising dahil nga mga mare pupunta nga tayo sa bayan para mamili ng mga kakailanganin natin para bukas. Bago yun mga mare, inutusan muna nga namin sila JM bumili nga ng ulam para sa ganun dito na nga rin tayo mananghalian para makatipid. Kasi nga sasama rin naman sila mga mare papunta nga ng bayan at sakto naman iniwan na nga lang namin si mama para magluto na nga lang siya. Dahil ngayong araw din pala mga mare, andito nga rin pala sila Ate Marlene. Ang kasama na nga lang namin dito ay si Miss Kulot. Ito nga sinisecure ko nga yung pintuan kasi nga baka makalabas si Chuchu. Ano ba naman, alam na alam niya kung kailan nga tayo aalis. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga mare, nakalabas na nga siya kaya tinawag namin si mama. Nga ay naawa kami, parang bata na nakikiusap na isama siya. Bang hawak nga siya ni mama, lumilingon nga siya mga mare at ang lungkot talaga ng mata niya. Pero syempre wala naman kami magot, hindi naman siya pwedeng palagi nakabuntot sa amin. Nagkolong-kolong na nga lang tayo mga mare kasi nga mas maganda nga to dahil nga sa atin to at hindi na tayo magbabayad. Shout out nga po kay nanay, sabi niya maunahan na nga daw niya akong mga anak kasi nga operahan nga daw siya. Ang nakakatuwa pa nga daw nasa tricycle siya, bumaba talaga siya mga mare para makapagpa-picture. Syempre mga mare, bilang nanay na nga inuna ko na rin talaga eto nga ang mga sabon. Eto yung pangunahing pangangailangan nga sa loob nga ng bahay. Ito talaga yung sadya namin mga mare, etong gold na coin. Bukas yung inihahagis. Bumili na nga rin kami ng pangangailangan natin mga mare kasi alam ko susunod nito ay 2 buwan o 3 buwan na nga ulit. At saka binilan ko na nga rin yung mga bata nga mga mare na ilang perasong candy. Nga andun nga sila Agat mamaya mga mare saka sila Alex. Ngayong araw din nga pala napagdesisyonan ko muna nga magpalaba kay Ate Marlene. Dahil sabay-sabay nga rin kami mga mare nagkasakit at si mama nga hindi ko na muna nga pinaglaba ngayon. Eto nga nakilala nga ulit kami ni nanay. Kung ako nagkakamali na sa lungos nga lang siya. At nga din po sa inyo. At eto nga mga mare yung pamimigay nga natin para bukas. Sipan kasi namin kung pupunta ngayon mga mare at least meron kami maibibigay sa inyo na maiinom. Tapos mamaya na nga lang kami bibili ng mga biskwit. O kaya naman tinapay para sa ganun ay hindi nga rin kayo magutom habang nandun nga kayo. Makikita nyo naman eto lang talaga yung mga pinamili nga namin. Buong cart yata mga mare puro sabon. Nga siguro kapag nanay ka na nga at eto nga sabi ko sa amin ba to? Sabi naman nila ay hindi daw. Ulat kasi ako 3 cart yung pala dun sa katabi namin yun. Papatagtag nga rin ako mga mare kaya lakad din ako ng lakad at bumili nga rin ako ng pinya. Buti na nga lang meron nga ditong pinya mga mare. Mas maganda pa rin kasi dito bumili kaysa nga sa mga mamahaling lugar. Kara ang binili kasi namin mabilis nga lang siyang mabulok mga mare. Siguro ganun kapag na-stuck ka sa malamig tapos ilalabas mo. Eto ang mahilig sa suha na akala mo naglilihi, ayan bumili nga din siya. Sabi ko kasi once nga mga mare makaraos nga tayo sa opening magpapatagtag na ako ng gusto. Paano etong si Pangit kinakabahan nga siya mga mare kung siya nga lang daw ang mag-isa. So sinabi ko naman sa kanya kahit wala ako noon nandun ako dapat ituloy niya ang opening. Para nga kahit papaano ay makaraos na nga tayo at makapagsimula na rin. Kasi nga nakabili na nga rin tayo mga mare at eto uuwi na tayo kasi wala naman na tayong bibilin pa. Ito lang talaga yung sinadya natin dito mga mare para nga bukas. At ang pagdating naman namin ang pag-alis nga naman ni Kuya Arnel kasi nga hinatid lang sila Ate Marlene. Nakisuyo na nga rin ako mga mare, sabi ko nga sa inyo magpalaba. Kami nga nagsasabi dapat nga dumimatik na tayo, ganun. Kung mga mare, bumili nga ako kahit ayaw ni mama kaya lang siguro ganun talaga ang mga nanay. Kahit nga mga mare may automatic ayaw niya nga gamitin, mas gusto niya pa nga rin yung ganun. Puro dahil masanay nga siya kasi konti nga lang yung pinipindot. Puno naman nga mga mare, eto sila Pangit pumunta naman nga dito para bumili nga ng tinapay tulad ng sabi ko sa inyo kanina. Dahil eto nga ipamimigay natin sa inyo mga mare ko sakaling makakapunta kayo. Siyempre ayaw rin namin kayong magutom mga mare kaya si Pangit kumuha na nga dito na sa 50 pieces ata to. Ibali na nga sumobra kasi nga kulangin tayo. Totoo lang habang papalapit ngayong oras mas kinakabahan nga kami. Dahil alam niyo naman mahiyain nga kami mga mare at natatakot din. Pero syempre si Lord na lang ang bahala sa atin mga mare gumabay. Nga rin pala sila dito mga mare para magpakain nga ng mga aso. At eto nga si Kuya Noli nagdilig na nga rin dito ng halaman nga ni tatay. Di na nga rin namin pinasama si tatay kasi wala rin naman gagawin.
gagawin. At eto naman si Pangit, binabawasan nga yung dahon para nga daw yung pataba paakit na hindi lang sa dahon napunta yung vitamins. Ang kita na nga rin talaga ang ganda nga ng mga tanim nga ni tatay dito. Kung mapapansin nyo nga sa vlog natin kahapon, medyo baha nga mga mare sa paligid natin pero sa atin ay hindi. Dahil kahit papano ay mataas na nga rin eto mga mare sa atin. Malaking bagay nga rin at patambakan nga natin to nung nakaraan. Lalaki nga mga mare ng dahon, no? Tingnan nyo naman. Pagkatapos ng opening nga natin, dito na nga tayo magiging abala. At syempre nga mga mare, sa panganganak ko nga, kuha nga lang din pala nila yung cooler para nga sa ilalagay nga nating maiinom nyo. Di na nga rin sila masyado nagtagal nga mga mare, baka nga gabihin nga rin sila dito. Nung natambakan nga to mga mare, ay sadyang lumitaw nga ang ganda. Naging mas maaliwalas nga siyang tingnan at sana nga hindi na nga ulit magkabagyo para tuloy-tuloy na to. Para tuloy-tuloy na rin ang pagtatanim nga ni tatay at makatikim tayo ng sariwang gulay. Ang laki rin kasi ng tipid nun mga mare at ayun na nga rin siguro ang magiging source of income natin, ang pagtitinda ng ang gulay. O siya, nakarating na nga rin sila, kakatapos ko nga lang din mag-squat-squat. Sa ganun kahit papaano mga mare ay mababa na nga yung tiyan ko. Eto nga magtita, nakita ko nga nagkukwentuhan nga dito. Kami naman ni Chucho nandito sa labas kasi nagbo-voice over ako, nakikinig rin sa boses ko. Katapos ko naman mag-voice over, niyaya ko nga mga mare si Agatha para bumili nga kami dito ng mauulam nga nila. Sabi ko nga kasi bago sila umuwi, kumain muna at mamimerenda. Kaya ayan, sinama ko si Agatha at si Kulot mga mare. Bumili nga rin ako mga mare ng milk tea para sa maiinom nila. At eto nga, dumaan na rin ako ng pizza para nga doon sa mga gumagawa sa Centro Mall. Mamayang gabi kasi mga mare gagawin yung cart nga doon. Mga mare, mababa na ba yung tiyan ko? Paano kasi may ako tinatanong si Pangit kung nakababa na ba yung tiyan ko? Sabi niya hindi pa daw. Hindi ko rin kasi alam mga mare kung mababa na o mataas pa rin. Alam niyo ba, umalis kami halos 5 pa lang pero eto nga mga mare 5:30 pa lang, ang dilim-dilim na. At eto, sabi ko nga kay mama, pakainin na nga yung mga bata at meron nga akong binili ditong milk tea. Minsan lang naman din sila pumunta dito mga mare. At eto, kinagabihan na nga mga mare, inayos ko na nga rin yung pambariya nga natin o panukli nga natin para bukas. Ganitong gawain naman medyo sanay kami ni Pangit kasi nga nagtrabaho nga kami sa isang hardware. Dahil nga kapag nga mga mare may sales kami rin naman ang gumagawa doon. Nung bandang alas 9 na nga mga mare, ito dadali na nga nila Pangit yung merenda saka yung panukli para bukas. Sabi ko nga sasama nga ako mga mare pero sabi ni Pangit wag na nga daw. Malaking bagay nga din mga mare na malapit lang sa atin ang Centro Mall kaya naman anytime pwede nga tayo doon pumunta. Buti na nga lang nakapasok nga sila mga mare kahit nga saglit nga lang. At andito nga pala mga mare si Sir Abon. Naman sobrang excited ko rin mga mare makita ko ano nga itsura nga dito. Ganito pala ang itsura sa mall kapag walang tao. At eto sa wakas nga mga mare, kinakabit na at sobrang excited nga rin ako ipakita to sa inyo bukas. Hindi ko nga rin alam kung kailan to ma-upload mga mare. Pero eto nga yung mga kaganapan nga dito. Minsan nakakatakot pala ang mall mga mare kapag walang tao, nakakainip. Nga pag maaga nagkakagulo dito yung mga tao at hindi mo talaga alam kung saan ka uupo. At eto nga, binila nga lang din mga mare yung panuklingan natin para bukas para hindi nga rin magkamali. Syempre, para nga rin sigurado. Niloko pa nga ako ni Pangit, hindi nga daw sila mga mare nakapasok. Akala ko na may totoo, ngayon ko lang din nakita. Akala ko baka ako hindi kayo nakapasok, binibiro lang pala ako. At eto na nga mga mare yung itsura nga ng pwesto nga natin. Dito lang to pag akyat nyo. Kaya naman kapag may oras kayo o kaya nadadalaw kayo dito mga mare, baka naman pag akyat nyo nga mga mare dito sa may second floor, makikita nyo nga agad kasi bungad ng bungad nga lang siya. Ito nga si Pangit, tuwang-tuwa nga dito mga mare. May nalalaman pang ang pagkaway at eto nga pala yung Okoy King tapos sa kabila naman yung ramyun. At tamang-tama to sa mga estudyante o mga kabataan na mahilig nga sa mga noodles. Kita-kits nga tayo mga mare mamaya at sa mga customer nga namin na unang 10 tao ay magkakaroon kayo ng free t-shirt nga natin mga mare. Siya, mabalik na nga tayo dito. Ang ganda-ganda ng tingnan, no? Pangit, akala mo tunay na tinitingnan nga mga mare. Parang hindi ko naman to kilala, charot. Pero kitang-kita rin naman sa mga mata niya na sobrang saya niya nga. Sadyang malayo na nga rin talaga tayo at ang panalangin na nga lang namin sa Diyos, maging matagumpay nga itong negosyo nga natin. Sa ganun ay hindi na nga natin kailanganin pang sumubok ng mga bagay-bagay. At eto, umalis na nga rin sila mga mare kasi hindi naman pwede dito magtagal. At paggabi na nga rin mga mare, delikado na rin at hindi na nga rin sila namili nga dito ng gulay. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.